Dean Amado Valdez, constitutional law expert at dating Dean ng College of Law ng University of the East. Dean, magandang umaga. Si Joel Suweng po ito. Magandang umaga, Kuya Joel. Kay Ate Weng, may Christmas sa inyo lahat. Magandang umaga po. Dean. Lolo. Ayoko, hindi. Dean, no? Hindi naman, hindi kita tatawagin ganon, Dean. Pero ang tanong ko po kasi ganito, Dean, di ba si Vice President Sara Duterte ay sinampahan siya ng iba't ibang kaso kasama na dyan, Joel, ang plunder. Meron ding graft, meron bribery at iba't iba pa. Pero lahat yan ay criminal cases. Meron ding maliban doon, merong grave abuse, grave violation of the Constitution, culpable violation of the Constitution, na hindi naman siya criminal case, pero kasama doon sa complaint sa Office of the Ombudsman, laban po sa ating Vice Presidente. Gusto ko lang po malinawan, ang Vice Presidente ay isang impeachable official. Naman. Pero, pwede po ba siyang sampahan talaga ng criminal case? O criminal complaint? Wala namang kasing person na excuse from the law. Lahat tayo, pwede tayong masampahan. Yung constitutional prohibition dun sa mga impeachable offenses. These are just limitations during time of incumbency. But that does not give you the immunity or protection from any charges. Kasi yung ombudsman naman, mag-iimbestiga. Malaki ang power kasi ng ombudsman to investigate dahil nasa constitution din yung power niya eh. Opo. So, if they imbestigahan siya, pero kung magfa-file sila ng criminal case, siyempre, that will be defense on the part of the Vice President. Kasi ang katulad ng presidente may immunity from suit during incumbency, ibig sabihin habang siya po ay nakaupo sa posisyon, ang Vice Presidente, same applies. Nag-a-apply din ba sa kanya yon? Does not extend to the Vice President. Yun. Oo. Okay. Pero yung gusto nating clarify kung ano epekto nun dun sa the fact na impeachable offense. Correct. Yung ombudsman, based on that evidence, kung impeachable yon, i-refer niya yung findings niya. Parang siya magiging complainant. A congressman will sponsor it under the procedure outlined in the Constitution. Pwede siyang complainant sa impeachment complaint. Tama ho ba? Yeah. That to be with the endorsement of a congressman. Correct. Pero halimbawa po, inimbestigahan siya, may basis. Hindi ito pwedeng, the criminal yung complaint, hindi yan pwedeng idiretso sa korte. Ito ay magiging basis lang ng complaint, impeachment complaint na ihahain pa rin po sa Kamara de Representantes. Correct, ma'am. Magiging, kasi masyadong very thin ang difference yung pag nag-file na sa court, whether the court can proceed sa issuing its process. Opo. Kung impeachable offense ngayon. Opo, pero din ganito po pag criminal complaint, may kulong ito, di ba, Joel? Kulong ang parusa dito. Pag ang impeachment, para siyang administrative proceeding na tatanggalin ka sa posisyon, pero walang kulong. Ang main penalty nito, pagtanggal sa kanya sa posisyon dahil doon sa sinasabing iba't iba pong violation. So, may model na tayo dyan, yes. Ang model natin yung kay President Erap. Hindi ba after nung hindi naman siya na-impeach pero na people power in effect. Yes. Opo. Hindi yung impeachment. Pero nag-file pa rin sila. Kinasuhan natin siya ng kasong kriminal. So ibig sabihin, gusto ko lang linawin din, halimbawa mag-prosper ito sa Office of the Ombudsman na isang pa po sa lower house para sa impeachment complaint. Dumire-diretso siya hanggang Senado and eventually na-impeach. Pero yung kung ang criminal proceedings sa kanya, pwede pang ihain after siya matanggal. After pwede nang pero pwede naman simultaneous, pero sabi ko nga the Sandigan Bayan for that matter will siguro suspend the proceedings
habang umiiral yung impeachment case. Pero hindi pwedeng sabay. Mm. Hindi pwedeng sabay. Okay. So you have to remove her first before you can go ahead with the criminal case. Alright. Sa isa pang paksa, Dean, matanong na rin namin po kayo, ano ba ang itsura? Ano ba ang ideal na anti-dynasty o political dynasty bill kung si Dean Amado Valdez ang tatanungin? Alisin ko lang yung, Joel, yung term limits. Yung term limits was a fertile ground for that. Okay. Kasi, pag matatapos na siya, ihahanda na niya yung asawa niya, yung anak niya. Pero kung alam mo, ang human nature will always want to stick with power. Opo. So kung walang term limits yan, continuous siya doon until he destroys himself. Anong particular sa term limits ang gusto niyo mawala? Yung sunod, Yung- yung tatlong sunod-sunod na termino, tatanggalin niyo po 'yon. Tanggalin na yon kasi nga nagki-create lang ng naghahanda lang lahat yan naghahanda lang para ma-perpetuate siya. Pero kung walang term limits, hindi siya naghahanda para ma-perpetuate siya. Samantala, yung asawa niya, yung anak niya, they will have to pursue their own career. Mayroon naman sila naghihintay doon sa tatay nila na hanggang 80 years old, 90 years old na mayor pa, congressman pa. Hindi bibitaw yan, sir. So parang ang model na gusto po ninyo ay yung sa Estados Unidos. Na continuously dire-diretso na padisal na tumakbo. Hanggang sabi niyo nga hanggang he ruins himself. Yung term limit is anti-nature yan anti-human nature for hunger for power. Tao gusto niya palaging nasa power, gusto niya maging palaging maski sa corporations. Pero kung walang term limits, mag-stick siya doon. Pag nagsawa na yung mga tao dahil wala na yung kagwapuhan niya, marami na siyang piligi sa muka, palitan na natin yan sa bilang tao. Pero delikado yon din kung halimbawa po ay wala kang term limit, pero wala kang anti-political dynasty bill o law. Paano kung sabay-sabay ang magpapamilya tapos walang term limit, di lalo pong nagkahetot-hetot ang bansang Pilipinas? Yun, we have to educate the people. Kasi kung iyaalaw ng taong bayan yan, talaga mangyayari. Sa US, ganyan din sila maski sa ibang bansa which is very democratic, yung mga lalo na, siguro the best would be a parliamentary system. Kaya ng India, yung India, matagal na rin si Modi doon, mga more than 15 years na rin yata. Pero gusto ng tao yung policy, not Modi himself, but his party. Dalawa ang check sa parliamentary. I-check ka ng party mo, i-check ka ng electoral voting process. Kasi yung party mo, pag naglitsi-litsi ka, pati sila apektado. They'll sweep. Ayaw namin lahat ng liberal, ayaw namin ng nationalista, ayaw namin ng ganito. So, the party itself will have to guard against abuse of their primus inter pares. Kasi yung Prime Minister, primus inter pares. So, Okay. kailangan mo pala pati ang iyong system of government babaguhin natin. Hindi ba mas malalong mawawalan tayo ng chance to reform? Ganito mo mga ating kwan. Because the Constitution is conceived by mga religious and political, Opo. we should have more sociologists and psychologists there. Kasi they have to study human nature. Pag-aralan mo yan, Kuya Joel, yung human nature, nakikita mo within our own circles. That human nature is the one that make person organization bad because merong mas aggressive ng konti, mas greedy ng konti. Pero natin hindi na konti. Merong greedy ng sobra. Hindi na konti. Mas marami yung sobra. Ito lang, Dean, hindi na kailangan amyendahan ng batas kasi parang nagtatalo pa yata ang House and Senate dyan. Sabi ni Vice Chairman Alfredo Garbin ng constitutional amendments, bakit na kailangan pa amyendahan na sa Liga Batas para matalakay itong issue tungkol sa political dynasty? Hindi na ho kailangan, di ba? Kasi ang
Ang kailangan lang naman enabling law ng Kongreso ang gagawa eh. Yung argument nila is not for the sake of reform, just for the sake of showing their sincerity na ayaw nila ng ganyan. Pero I don't think may papasa nila yan. Na ang kung talaga ang reforms natin, sir, Ma'am Wen, Opo. yung term limits, alisin mo. But you have to provide an adequate electoral finance system. Kasi ito yung nangyayari niya dito sa mga public works ko na doon sila kumukuha ng pera pang gastos. Oo. So okay sa inyo yung di ba may mga panukala na Weng before na ang estado ang gagastos para sa eleksyon. Precisely campaign, because ang threat ngayon diyan, yung gambling role, drug lords. Oo. Sila ang may pondo. Tapos pumasok na yung flood control lords. Yung mga kontratista may pondo. Andun na. Kasi nga, may pondo sila dahil ang kalaban nila drug lords, gambling. And then, basically, gusto nila talagang kumita rin, no? So, we have to really address that. May kaya na rin naman ng Pilipinas kung tutuusin eh. So, ang sinasabi ninyo din, itong kunyari lang ito, parang pabalat bunga lang yung ipasa nyo yung anti-political dynasty, pero tingin nyo talagang hindi ho papasa yan. May sincero dyan, sir, pero they cannot legislate against human nature eh. Opo. Yung human nature ang kalaban eh, no? Ang sinasabi ko nga, if you address the campaign finance system at saka yung term limit. Kasi yung isubsidize mo yan, tignan mo yung nagastos natin sa karukuhan dyan sa flood control. Kung maski 10% lang yun ang gamitin dun sa right way of subsidy. Kasi sa US may subsidy dyan eh. Pag nakakuha ka ng 10%, makakakuha ka ng funds eh. Maski sa ibang mga bansa. Alright. Do it here para sa halip pupunta sa corruption. Hindi, bigyan mo na legitimately para mapunduhan yung mga people who are capable and competent. Yun, no? Dean, salamat sa oras mo. So, Mag-ingat ka. Thank you. Good morning po. Salamat, ma'am. Si Dean Amado Valdez, constitutional law expert.